Jay, Oh, pili ng chores sa farm. chores sa farm. Kambingan! Maglilinis tayo maglalabas ng kambing at magbibigay ng tubig. Tara, Mag-garden lang ako dito. wala ka na magagawa. Dito na tayo. Okay. So, para sa chores dito, alam mo ang chores dito? Binanggit ko na sa'yo kanina. Gawalis tayo, magbibigay ng tubig. Ha? Mag-garden? Mag-garden. Tapos ilalabas natin yung mga kambing at si Nabuang. Okay. First step ay... Magtatanim tayo. Kumuha muna kami ng pasalubong sa kanila bago kami pumasok. Dahon ng Madre Cacao. Paborito kasi nila ito. Hindi kasi nila abot ang puno na ito kaya hindi sila makakuha na sa kanila. Kaya tayong kukuha nito para sa kanila. May pasalubong ako sa inyo. Dito lang muna nila. Pinapasaka mo naman eh. Grabe siya. Hindi naman halatang excited ang mga kambing natin At ganun din si Jay. Halatang na-miss ang mga alaga natin na kambing. Paayaw-ayaw pa kanina Sinabuang, nagpapasikat May pagtayo pa. May tain na. Amoy na nila yung tayo. Kaya ayaw na nila Jay. Ito ang isang dahilan kung bakit sinasabit ang mga pagkain nila. May itbidabo o Madre Cacao. Para hindi magkaamoy ng dumi nila or ihi ang damo. Ayaw na kasi nila kainin yan kapag amoy dumi na nila. Kahit naman siguro ako ayaw ko nun. Nang mabigay namin ang aming pasalubong, sinimulan na namin ang chores. Linis lang naman ito at palit ng tubig nila. Hindi muna namin sila pinalabas ng bahay nila dahil naalala ko, schedule ng purga nila. Sa mga kwarto lang namin sila pinalabas para mawalisan namin na maayos. Then pasok na ulit pagkatapos. Madali lang naman ito. Kaso, Pinapapunta sa akin! Sabotahe! Ala! Patapos na ako sa akin? Saan ko pala ilalagay? nakatingin lang ang mga kambing dahil sa kalokohan namin ni Jay. Itong mga gawain dito sa farm, ginagawa namin na banding namin ni Jay. Nakakapag-chores na kami, banding pa. May kasamang kaunting kulitan, katulad ngayon. Nag-progress din naman kahit paano, pero punong-puno ng kulit. Wala lang piko nun Nang next 2 na kwarto na, Dito na. Ay, namimili! Porque may ganyan! Dito ka. Ay! Dito ka. Nauna ako dito! Nauna ako. Porque nakita may lamutok na ganyan. Tapos ka na. Labas! Dito ka na pumasok Dito na Porque ako sa nakita loob. niya. Nakita niya. Dito na ako sa Yun, loob. medyo basag kasi ang dumi ni Binky. Siya yung pinakauna natin na baby kambing. Matindi? Ang dumi na nga ng kwarto na nililinis ko, tinataboyan pa na naman. Ay nako! Jay, yun yung labas tinataboy mo pa rin sa akin. Mas malapit kasi. Hindi! Ay, saan mo itataboy? Huwag kang ganito. Yay, doon mo itaboy! Makukurot ko talaga itong babaysat na ito. Ayaw na ayaw rin ni Jay sa kwarto nila Buang. Ang laki daw kasi. Di ako na. Nag-refill din kami ng mga tubigan at salt lick nila. Itong salt lick namin, DIY lang mula sa mga kawayan. Pero tumatagal din naman. Mahalaga kasi ito para sa mas maganang kumain at uminom na kambing. Essential mineral din kasi nila ang sodium. Kaya napakalaking benefit at mahalaga na meron sila nito at palaging marefillan. Binabasa din ito ng konti na tubig para mag-leak sa mga butas sa ilalim at may madila sila kapag hinimod nila. Buti naalala ko, schedule ng purga nila. Albendazole para sa mga hindi buntis na kambing at hindi nagpapasuso. Fenbendazole naman sa buntis at nagpapasuso. Wala naman na sa ngayon kaya puro albendazole ang binigay namin sa kanila. Pinagtulungan na namin. Si Jayman ang tagahawak, ako ang tagabuka ng bibig. Si Jay ang tagasupak. Ang napapansin ko talaga dito, mas malambot pa ibuka ang panga nila Buang kaysa sa mga babae na kambing. Ang titigas naman ang panga nang lalaban. Ang last, si Karambol. Sobrang bait nito. Hindi ito tumatakbo kapag kinukuha kahit nasa kalawakan ng farm. At ang sumbong sa akin ni na Jayman at John Paul, hindi umuwi si Karambol kasabay ng mga kasamahan niya sa hapon. Kahit pa itaboy siya. Nasanay na kailangan buhatin siya, pauwi. Hay nako, Karambol. Pa-VIP ka pala